Kaya guys, napanood nyo na ba to? Itong, kasi may nagtanong dun sa press con ng President Bongbong Marcos regarding nga po dito sa nasabing pahayag ni Senator Amy Marcos. Yan, pakinggan natin ulit. Show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Alam niyo actually, nung pinost ko siya, halo-halo yung sentimiento ng tao. May mga naawa kay BBM, may mga agree kay BBM, at alam naman natin na meron at meron talaga na kumbaga negative yung reaction dito sa naging statement ni President Bongbong Marcos. Pero kung titignan nyo, napakamahinahon. Kasi, di ba, ito kung si PBBM ay totoong adik, nag-a-adik, gumagamit, tingin nyo ba magiging ganito kalumanay sumagot si PBBM? Siyempre, di ba pag sinabi natin gumagamit, malulusaw yung utak, hindi nakakapag-isip ng tama, hindi kayang sumagot ng tama, even mag-compose ng message, even kung mag-answer, no? Gumawa ng sagot dun sa specific na tanong, hindi makagawa. Pero nakita niya naman from the beginning, dun sa explanations, sa mga tanong na itinanong ng media kay President Bongbong Marcos, nasagot niya lahat. Dito lang sa portion kung saan tinanong regarding nga dun sa sinagot, sa sinabi ni Amy, sa kanya, sa pamilya niya, kung ano, yun sa regarding sa paggamit nga ng pinababawal na gamot. Siyempre kahit sino naman siguro na siraan ka ng kapatid mo ng gano'n. Kahit pa paano mapapaisip ka, ano bang ginawa ko sa'yo, ano bang nagawa ko sa'yo, para kailangan siraan mo ko ng gano'n, na umabot sa point na idamay mo yung asawa ko, yung mga anak ko. Kasi, ang tagal na pong ginagawang issue yan kay BBM. Noon pa, bago pa siya magpresidente. Nakapagpates na siya. In-interview pa si Vic Rodriguez nang tinanong kung peke ba yung drug test si BBM noon. At ang sagot niya, hindi yun peke, totoo yun. Hindi siya peke. Baga legit siya. Pero hindi naman naniwala. Yung mga DDS, yung mga nasa kampo niya, hindi pa rin naniwala. Dumating sa point na ginawan pa siya ng video. At sabi ilalabas itong USB na 2 years na from now, wala pa din. Di ba kung ikaw nag-aakusa, syempre, pinakita na sa'yo yung proof na pagpa-drug test negative. Pinakita na sa'yo yung proof, di ka naniwala. Ano magiging difference pag pinrove ulit sa'yo? Ginawan mo na nga ng AI edited. Sinabihan mo nang may ebidensya ka, pero hanggang ngayon wala pa din. Kumbaga 2 years na yung ebidensya, wala pa din. Kasi hindi totoo. Hindi nila kayang patunayan. Diba kung ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpatunay. Hindi yung pinipilit mo yung tao, nakapag-drug test na nga. Kung tutusin kung ako yun, kung sa akin sinabi yun ng kapatid ko, ginanon ako ng kapatid ko, hindi ganito yung magiging reaction ko. Hindi ganito yung magiging reaction ko, magagalit ako. Hindi lang galit baka murahin ko pa. Pero si BBM, siya yung presidente, hindi siya basta tao lang Presidente ng Pilipinas. Ilang beses nang niyurakan na dapat sana pamilya mo yung sandata mo, pamilya mo yung tutulong sa'yo, kumbaga, normal family cycle. Di ba ganun yun usually? Kumbaga, sa dami ng dagok na dinaranas mo, pamilya mo dapat yung kasama mo. Pero reality check, hindi lang naman kila BBM nangyayari yan. I'm sure maraming makakarelate. Na may mga kapamilya talaga tayong naliligaw ng landas. May mga kapamilya talaga tayo na, kumbaga, hindi tanggap na successful tayo, hindi tanggap na minamahal tayo ng tao dahil naiinggit. Gusto nila sila din. Kaya gagawin lahat para manira. Ganon. In reality, nangyayari po yan. Hindi lang sa teleserye, hindi lang sa buhay ni BBM, sa totoong buhay. Maswerte lang tayo dahil, kagaya ko, yung pamilya ko, yung mga kapatid ko, suportado, lahat ng desisyon ko sa buhay. Maswerte tayo kung ganun yung kapamilya natin. Diba? Kasi naaawa ako kay BBM. Alam mo yung after na ganunin siya ng kapatid niya,
may mga iilang tao pa rin akong nababasa yung comment kung ano-ano pinagsasabi. Akala mo wala silang problema sa bahay nila, no? Hindi nila maintindihan yung point ni PBBM dun sa sinabi niya. May mga kapamilya talaga tayo na kung umasta, akala mo kung sino. Yung parang kilala natin siya bilang gantong tao. Tapos after everything na naging successful ka, nag-iiba yung ugali. Kasi nga may inggit. Kasi nga nagsiselos. Gusto niya siya rin. Sa sobrang kagustuhan niya, na maging ganun din yung treatment ng tao sa kanya, kagaya ng trato ng mga supporter ni BBM sa kanya, sisiraan niya. Kahit masira pa ang pamilya nila. At mandadamay pa. Kita nyo naman kung paano sumagot si Kong Sandro. Sa mga interviews, nung sagot niya, nung nanalo siya bilang dyan sa may Congress, nagkaroon siya ng posisyon, majority for leader, if I'm not mistaken. Even nung nanalo siya as congressman, nakita nyo naman yung sagot. Very short. Sino bang adik ang makakapagsalita, makakapag-deliver ng ganun? Even President Bongbong Marcos. Madalas yan pa nag-i-speech. Walang kodigo. Nakagaya ng kay Sara. Fluent English. Tingin nyo bang gumagamit yan, kung adik yan? Magiging sharp ng ganyan ang memory? Magiging ganyan katalino sumagot? Yung iba nga dyan eh. Oh, hindi inaakusahan na adik. Pero hindi kayang gawin yan nung ginagawa ni BBM at ni Sandro pag nag-i-speech. Kaya kung hanggang ngayon, naluloko pa rin kayo, nitong mga nagpapanggap na may pakialam talaga sa Pilipino, pero may interest yan, may sariling interest yan, hindi naman yan magkukumahog ng manira eh. Kung walang sariling interest yan, nakakagalit. Alam mo kung sa akin ginawa yun, hindi lang yan ang aabutin. Kaya maswerte si Amy, dahil yung kapatid niya napakabait. Kasi kung ako yan, kung ako yung kapatid na ginanyan, pasensya na lang. Diba? Sobrang bait, sa sobrang bait, inaabuso na. Sa sobrang bait, winawalang hiya na.